May kilala ka bang nakainom na ng Sonrox, Acido, o kahit anong matapang na kemikal? Ang sasabihin ng kapitbahay nyo o ng lola mo, sundutin mo yung lalamunan mo at pilitin mo yang isuka. Naku, wag na wag nyong gagawin yan. Dahil imbes na makatulong kayo at mailigtas nyo siya, baka lalo mo lang siyang mapatay. Tandaan ninyo ang salitang corrosive ingestion. Corrosive meaning sa medicine, ito ay ang mga substance na nakakatunaw o nakakasunog ng laman. At ang ingestion naman ay ang pagpasok sa digestive tract ng kahit anong substance sa pamamagitan ng paglunok. So in short, corrosive ingestion, nakalunok ka ng nakakasunog sa laman. So isipin nyo to, ang Acido o Sonrox ay parang apoy yan na dumaan sa lalamunan mo nung nilunok mo. Tapos, pipilitin mo siya ulit isuka. So, ang dating, parang pinadaan mo yung apoy sa daanan na sunog na. Yan ang tinatawag mong double burn. Alam mo ang masakit pa, habang sinusuka mo yan, yung fumes o yung lason, pwedeng tumalsik yan sa loob ng baga natin. Sa nursing, ang tawag namin dyan, aspiration pneumonitis. Imbis na yung tiyan lang ng pasyente ang problema, ngayon, pati yung baga ng pasyente, lusaw na. Kaya nga, stop the sundot lalamunan method. Hindi lahat ng lason ay sinusuka. Sa hospital, tinitignan muna natin kung corrosive, nakakasunog, o non-corrosive, hindi nakakasunog. Minsan, mas safe pa na hayaan lang dun sa tiyan at doon na in-neutralize o kaya gagamit tayo ng tube kesa padaanin ulit natin dun sa chest area. Yung iba naman, pinaiinom agad ng gatas o ng maraming tubig ang pasyente. Huwag muna. Kasi may mga kemikal na mas nagre-react sa tubig at mas lalong pinaiinit to. Ang tawag dyan, exothermic reaction. Para nyo na rin pinakuluan yung loob ng tiyan nila dahil dito. So unless sinabi ng poison control o ng doktor na wala kayong ibibigay na kahit ano by mouth, sundin muna natin yon. Walang ibang pwedeng lunukin ang pasyente habang papunta sa ospital, kundi ang sarili nilang laway. So ito na ang inyong mga dapat gawin. Una, wag na wag nyo silang pipilitin sumuka. Pangalawa, itabi nyo yung bote, dalhin nyo yan para malaman natin kung ano ba talaga yung ininom nila at makita ng doktor at malaman din niya kung ano yung tamang antidote. Pangatlo, wag kayong magpapainom ng kahit na ano na walang go ahead or go signal ng medical professional. And lastly, tumakbo na kayo sa ER. Tandaan nyo na kapag ang pasyente ay nagsimula ng mag-drool or maglaway o hindi na makapagsalita, sign yan na namamagana yung daanan ng hangin, kaya emergency na yan. Ang pagiging kaalaga ay hindi lang sa pag-aalaga sa ating mahal sa buhay kapag sila ay may sakit na, kundi sa pag-update ng alam nating first aid para sa kaligtasan ng ating mga pamilya. Iba na ang may alam. Maraming salamat sa panonood, kaalaga. Hanggang sa susunod muli.